O mga kabunyog, pagkwentuhan nga natin itong tungkol kay Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya at itong kay dating PNP Chief at ngayon ay General Manager ng MMDA na si General Nicolas Torre. Ha? Nagbabanggaan na naman ang dalawa, mga kabunyog, mga kabunyog. Nagbabanggaan na naman itong si General Torre at saka si Junvic Rimulya. Anong pinagbabanggaan? Yung tungkol sa optional retirement ni General Torre, dati na yang dalawa na yan eh. Naalala nyo nung, wag na nating sabihin na tinanggal. Talagang sinibak naman si General Torre noon. ha? Talagang sinibak naman si General Torre. At kahit na ano pang sabihin, si Jun Vic Rimulya ang nasa likod noon. Hmm? Talagang hindi sila magka-vibes eh. Talagang hindi sila magkasundo. ha? O, kumbaga, yung commissioner ng NAPOLCOM, si Kalinisan, sumusunod lang naman yun kung anong sabihin ni Junvic Rimulya eh. Kasi under ni Junvic ang ang PNP, ang DIL, ang NAPOLCOM. Oh. Anyway, ano bang nangyari noon? Eh, di ba nung tinanggal si Tory noon, hindi man lang pinaalam sa kanya, basta na lang sinibak na lang siya. Ah, ngayon na naman, itong inanunsyo ng NAPOLCOM nung isang araw na si Torre daw ay nag-avail na ng optional retirement. Eh syempre, in-interview si Torre, sabi ni General Torre, hindi naman ako nag-a-apply ng optional retirement. Sino bang nagsabi niyan? Wala nga akong pinirmahan na optional retirement eh. Sabi ni General Torre. Anyway, sabi niya, ayusin ko yan sa organisasyon ko. Pagkatapos, in-interview itong si Junvic Rimulya, SILG. Sabi ni Junvic Rimulya, hindi naman pwede kasing dala-dalawang posisyon mo. Hindi naman pwedeng PNP ka, ah, ano ka, 4-star general ang rank mo sa PNP, tapos at the same time, nasa PNP ka, tapos nasa MMDA ka pa. Bawal naman sa batas yun. O yan, nagkomentaryo na naman si Junvic Rimulya. ha? Hinihintay ko yon. Sabi ko, mukhang magbabanggaan yung dalawa. Mukhang matindi ito. Kasi nagsabi na si General Torre, hindi ako nag-apply ng optional retirement at wala akong pinirmahan. Sino bang nagsasabi niyan? Sabi niya, ayusin ko muna yan sa organization ko. Sabi niya. Kaya lang, ini-interview nga si Junvic. Si Junvic yung nagsasabi na, kulang, sabi niya, hindi naman pwedeng dalawang posisyon mo eh. Kukuha ka ng sweldo sa PNP, kukuha ka pa sa MMDA. Sabi ko, mukhang magbabanggaan nito. mukhang mag, mukhang mainit ang sitwasyon. Hmm? Mabuti na lang nung hapon, inanunsyo na ng Malacanang ni Yusek Claire Castro na ayos na daw. Ha? Naayos na daw ang problema. Pumayag na daw pumayag na, si General Torre na ibigay na yung 4-star rank kay Nartatis. Pumayag na daw. Mukhang nakialam na ang Malacanang. Tama lang naman yun. Kung hindi makikialam ang Malacanang doon, magiging mainit yun. Ha? Mukhang kinausap si General Torre ni PBBM. Ha? Ito kasing si Junvic, mga kabunyog, malakas talaga ang mga Rimulya sa administrasyon ni Marcos. Grabe ang kapangyarihan ng magkapatid na Rimulya. Si Junvic sa kasi Buying, ay grabe. Kita nyo naman. Pag nagsasalita si Junvic, parang presidente ng Pilipinas eh. Pag nagsasalita si Buying, ganun din. Ikaw ba naman, ombudsman si Buying, Secretary of Interior and Local Government si Junvic. Oh, halos yung dalawa na yan. Grabe ang inaasahan ni Marcos sa dalawang yan. Grabe ang inaasahan ni PBBM sa dalawang yan. Kay Junvic at kay Buying. Kaya kung anong sabihin ni Junvic, sa tingin ko, malaki kaagad ang niyan sa presidente. ha? Kaya naman pag nagsasalita si Junvic at si Buying, parang akala mo, mas sila pa yung little president, mas hindi pa yung executive secretary. Kaya lang, itong na to, yung nakita ko yung sabi ni General Torre na, hindi ako nag-file ng retirement. Wala akong optional retirement na final, sabi niya. Tapos sabi niya, hindi niya alam, wala din daw naman siyang pinirmahan eh. Tapos si Junvic nagre-react in interview.
Ang sabi ni John Vic, hindi naman pwedeng dalawang posisyon mo, sisweldo ka sa PNP, sisweldo ka pa sa MMDA. Sabi ko, mukhang ma, ano yung comment na yun ni John Vic eh. Ha? Baka sagutin bigla yun ni General Torre. Kaya lang nung hapon at nung bandang gabi na, nag-announce na ang Malacanang. Si Yussi Claire Castro sabi, okay na, naayos na ang lahat. Pumayag na si General Torre na ibigay ang 4-star rank kay General Nartatis. Sa tingin ko naman, kinausap yan mismo. Siguro tinawagan ni PBBM o baka personal silang nag-usap. Ha? Pag si PBBM naman ang nagsalita na hindi naman susundin naman yan ni General Torre, obligado siyang sumunod. Kung hindi, anong gagawin niya? Wala na siyang pwesto sa gobyerno. Kaya si General Torre naman, pag sinabi na ng presidente, susunod. Eh mukhang sinabi na sa kanya ng presidente na General Torre, hayaan nyo na yan. Tanggapin mo na lang yung optional retirement para matahimik na ang lahat. Oh. Anyway naman, yung marireceive naman na retirement ni General Torre ay pang 4-star. Pang 4-star rank. Anyway, ako, ang tingin ko dyan, mukhang bahagi na ito ng mainit na ribalan kung sinong magiging pambato ng administrasyon sa pagkapangulo sa 2028. Ako tingin ko lang, nakita nyo naman, si Jun Vic Rimulya, tinanong ng media, tatakbo po ba kayong presidente sa 2028? Ang sagot niya lagi, posible yan. Pinag-aaralan ko pa yan. Pero posible yan. Hindi ko sinasarado. Diba? Ganun ang sinasabi lagi ni John Vic Rimulya. Kung nakikita kasi ni John Vic Rimulya, wala namang malakas na pambato ang administrasyon sa 2028. Siyempre, si dating Speaker Martin Romualdez, wala eh. Talagang hindi malakas eh. May mga problema pa na i-involve dito sa anomalya sa flood control. Sino naman ang pwedeng pambato ng administrasyon? Pwede si Gibo Teodoro. Pero ang gusto nga ni John Vic sa tingin ko, sa ngayon na nakikita niyang walang malakas na pambato, posible niyang tingnan ang sarili niya na pambato. Kaya lang para maging pambato siya ng administrasyon, ang mabigat niyang pwedeng makalaban ay si Torre. Kasi mabango si Torre sa taong bayan eh. Mabango si Torre sa tao. Malakas pa sa Mindanao kasi taga dun siya. Pangalawa, saludo kay Torre ang maraming mamamayan. Alam ni alam ni Jun Vic yun. Kaya kaysa si Torre ay masyado pang lumakas, lumakas pa si Torre, ayun, alisin na sa pagka-chief ng PNP para hindi siya laging nakikita sa mga balita. Tapos linagay naman MMDA, general manager lang, hindi naman chairman. Tapos ngayon, pinag-retire na, di wala na, talagang wala na siya sa PNP. Wala nang habol Ngayon, si Jun Vic Rimulya, alam niya yan. Kung gusto niyang tumakbo sa 2028, ang pinakadapat niyang gawin, kasuhan si Romualdez. Kaya yan eh, kung gusto ni Jun Vic Rimulya na bumango siya sa taong bayan, kumbaga kung si Torre, ang sumikat si Torre dahil kay Kibuloy, dahil pag-aresto kay Duterte, ay dapat sa kanya, dapat mapabalik niya sa Pilipinas si Saldico. Dapat makasuhan si Romualdez. Pag nakasuhan si Romualdez, kahit pinsan ng presidente at silang magkapatid ni Buying ang gumawa niyan, lalakas ang Rimulya. Lalakas ang Rimulya. Kasi yan eh, mahirap gawin yan. Kaya lang, kaya bang gawin nila yan? Kaya bang gawin ni Jun Vic yan? Naalala niyo yung sabi ni Jun Vic Rimulya? Sabi ni Jun Vic Rimulya, si Saldico, ang tingin ko dyan, ang nakuha niya na ninakaw sa kaban ng bayan, mga 1 billion dollars. Ay, ang 1 billion dollar, yan eh, 59 billion dollars kung sa peso. 59 billion pesos pala. Kaya sabi ni Jun Vic Rimulya, sabi ni Jun Vic, ay kung si Saldico
$1 billion ang ninakaw sa pera ng bayan. Sa tingin ko, mas malaki yung nakuha ni Romualdez, ni dating speaker. Kasi boss yan ni Saldico. Alangan namang mas maliit pa yung kinita ni ano, o nanakaw ni Junbi, ay ni Martin. Maano yon? Medyo mabigot yung statement niya na yon. Mm. Ngayon, kahit naman si Buying nagsabi, bangan nyo next week, sabi niya. Mayroon tayong development tungkol kay Buying, ay kay Romualdez. Kaya yung magkapatid na yan, mukhang pinuproyekto nila si Romualdez eh. Kasi kailangan nilang ipakita sa taong bayan kung si Torre ay pinakita yung tapang, pinakita yung talagang hindi mo kayang sindakin sa papanong paraan. Yung kay Kibuloy, yung kay Duterte, ay dapat kung si John Vic Rimulya, mayroon din siyang accomplishment na pangtapat kay Torre. Ano yun? Yun, kung makakasuhan si Romualdez, kung mapabalik sa Pilipinas si Saldico, kung maaresto si Bantag, yan yung mga ano nila, yan yung mga pwede. Kung mapabalik sa Pilipinas si Roque, dapat ganun yun yung mga ano. Kaya sa tingin ko, tinatrabaho na ngayon ni John Vic yan. 'Di ba? Lagi siyang nagpi-press con tungkol kay Saldico ang topic eh. Tungkol kay Bantag. Lagi niyang tinatapik 'yun. Tapos tungkol kay Romualdez. Yan yung mga bagay na posibleng magpataas ng kanyang puntos. Kasi sa ngayon, mas mataas yung puntos ni General Torre. Kaya lang pagdating kay PBBM, mas naman si Rimulya. Yung magkapatid na Rimulya, grabe ang tiwala diyan ni PBBM. Kaya lang pagdating naman sa survey, baka naman kulilat si Junvic. Kaya kailangang lumakas siya sa survey, talunin niya si Torre. Isa pang lumulutang na pangalan na pwedeng pambato ng administrasyon ay si Vince Dizon. Si Gibo Teodoro. Kaya ang tingin ko dito, itong nagpagbabanggaan ni Junvic at ni Torre, hindi masyadong lantad. Pero alam natin mayroong kiskisan. Maraming nakakapansin yan. Sa tingin ko lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.